Ako si Hannibal Marquez. I am Shirley Season. A monument of hope and love for the people, society, and environment. Samahan kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Tutok na! Ang kwento ng puso ay magbubukas na. Isang makakalikasang araw mga kahertis. Ako si Hana, ang inyong makakasama sa bagong programang tatalakay sa mga usaping may katungkulan sa inang kalikasan, ang Heart to Heart Talk. Ngayong araw ay makakasama natin ang presidente ng Environmental Science of Society ng Marinduque State College, si Miss Charisma Claire Magkamit. Magandang araw, Miss Cari. Magandang araw, Miss Hana. Unang-una, nagpapasalamat ako sa The Heart Movement, lalong-lalo na kay Mr. Chairperson, Kier Confessor, sa pag-invite sa akin as guest speaker dito sa ating segment na to. Upang mas lalo ka pang makilala ng ating mga manonood, maaari niyo po bang lubusan pang ipakilala ang inyong sarili? Good morning, everyone. Ako nga pala si Charisma Claire L. Magkamit. Nakatira ako sa Balimbing, Buwak, Marinduque, isang fourth year student. Sorry, nakabahan ako. So ngayon, ako yung president ng Environmental Science Society. Sorry, nakabahan talaga. Kaya mo yan po. Anak ako ni Leovic Magkamit at Rona Marie Magkamit, panganay sa magkakapatid at isang estudyante na nangangarap. Pwede nyo po bang, since ang kinukuha nyo pong course ay environmental science, ay ang alam po ng karamihan tungkol sa inyong program ay ito ay tungkol lamang sa kalikasan. Pwede nyo po ba kaming i-enlighten? At meron po ba itong mga specialization? Bale, merong 5 fields ang environmental science. Ito ay atmospheric sciences, ecology, environmental chemistry, geosciences, and social sciences. Ang atmospheric sciences ay nakafocus sa global warming and its effect. Tapos sa ecology naman ay study of how living organisms on our planet interact with each other. This includes humans, animals, planet, and their environment. Ang environmental chemistry naman ay nakafocus sa pag-explore ng various chemical processes and changes to make the environment. And the field mostly deals with water pollution and soil contamination. Geosciences, these include geology and the exploration of volcanic phenomena, environmental soil sciences, and the research on the development of the Earth's crust. Ang social sciences naman ay relationship between human and nature. Depende sa kung ano yung field na gusto ninyo. Hindi naman kasi pag sinabing environmental science ay as in environment lang. Marami kasing pwede pang pag-aralan. Hindi lang yung nakikita natin, marami pang pwedeng pag-aralan sa environmental science na parang magbibigay sa'yo ng curiosity na, hala, ganito pala to, meron palang ganyan na kahit hindi na nakikita ng naked eye natin, ay meron palang mga living things na nabubuhay dito sa paligid natin. Yun. Since sa MSc po kayo, di ba, nag-aaral at 4th year college student, ano po yung karaniwang pinag-aaralan niyo sa ngayon? Gaya doon sa mga nabanggit ko, meron doon mga subject na ecology, mga ganun, tas biology. Marami pang subject sa environmental science. Yung gaya din ng mga sinabi ko na chemistry, mga ganun. Naga-laboratory kami, tapos meron ding mga paano paggamit ng mga tools and laboratory equipments, mga ganun. Noong face-to-face po, ano po yung pinaka-na-enjoy niyong program ng inyong course? Siguro nung kapag nag-chemistry kami kasi may makaka-encounter ka doon ng mga chemicals. Tapos, syempre, may mga procedures doon kung paano mo gagawin yun. Matcha-challenge ka sa paggamit ng, at the same time, yung
sunod mo sa instruction. Kasi pag sa chemicals kasi, dapat na marunong ka sumunod talaga sa process. Kasi pag namali ka doon, posibleng may sumabog na chemical, mga ganun. Kaya kailangan ng pag-iingat. Tapos, malawak na pangunawa sa pag-intindi ng mga instruction na nandun. Masaya siya kasi parang feeling ko ay delikado kasi di ba nabanggit ko nga na chemicals yung nandun. Parang nakaka-excite na baka magkamali kami tas may ganitong mangyari, ganyan. Yan yung saka kapag siguro field study kasi may teacher kami na nag-volunteer kami kapag nag-field study siya, tas nasama kami sa pag-conduct ng mga research, ganon. Parang di ka talaga, makaka-explore ka pa ng marami, tapos hindi ka magatahan sa room kasi environment dapat talaga lumabas ka na, makikita mo kung ano yung mga interaction na nangyari sa iyong environment. Yan. Since pandemic po, paano po naka-affect ang COVID-19 sa inyong mga pinagagagawa sa inyong program? Para sa akin, napakalaki talaga ng epekto. Siguro na-encounter na din yun ng ibang students, lalo na kapag yung course nila is kailangan talaga na hindi lang siya magatahan sa room. Parang saka kailangan ng mga laboratories, gano'n. Sobrang hirap niya kasi, gaya nga nung nabanggit ko, may subject kami na chemistry, tapos kailangan siya ng mga laboratory, apparatus, chemicals, ganyan. Tapos meron din kaming subject na dapat ay yung katulad ng aquatic, ganon, aquatic resource, dapat ay nakakapunta ka ng dagat, na-explore mo yung sa coastal, ganon. Dapat na-limit yung pagpunta namin doon sa mga ganong lugar, tapos yun nga, sinabi ko na kapag may mga laboratories, nagiging modular na lang siya. So, parang ang struggle sa mga students is, paano namin to gagawin? Module to, wala kaming chemical na ganyan, wala kaming apparatus na ganyan. So, paano namin siya magagawa? Parang ang hirap sa isip mo lang, parang imagine mo lang kung anong mangyayari, parang, ganito, dapat ganyan, na hindi mo siya nakikita. So, napakalaking struggle niya dun sa mga part ng subject na gano'n, na kailangan talagang more on performances, yon. Okay po. Mapunta naman po tayo sa mga organization. Di ba nasabi niyo po na member kayo ng isang organization na The Heart Movement. Ano po yung role ninyo doon? Ako po yung Environmental Program Officer ng The Heart Movement. So, yung role ko doon is formulate ako ng mga programs and projects na related sa environment. Gaya nung last na ginawa ng The Heart na webinar series, yun, yung mga related sa mga topic na environmental conservation, mga tungkol sa freshwater, coastal, marine, mga ganon. Tapos kasama din yung mga birds, kung nakapanood kayo or nakinig kayo dun sa mga recent na talk nung doon sa webinar, may encounter nyo yung mga pinag-aralan na talagang nakaka-excite. Yun. Okay. Di ba po kayo ay presidente ng inyong organization na Environmental Science Society? Pwede nyo po bang i-describe kung ano yung inyong organization na yun? So, yung organization namin na yun ay nag-promote ng conservation, preservation, and protection of natural resources through various initiatives, projects like tree planting projects, coastal cleanups, practicing proper waste disposal, and many more. Ginawa na to educate and empower students by providing platforms to discover and engage their talents and passion. Wow. Ano po yung mga project na inyo nang nailunsad? Sa ngayon, di ba, pandemic, parang napakahirap talagang gumawa or magsagawa ng isang programa or project ngayon. Kasi di ba napakalimitado ng bawat galaw natin. Pero bago kami nag-formulate kami ng mga programs na kung sakaling medyo maluwag na, pwede namin maisagawa. Pero sa ngayon, habang pandemic pa, meron kaming online kumustahan para kamustahin yung mental health. Ang focus kasi nitong online kumustahan na ito ay ang mental health ng bawat students. Kasi 'di ba, nandun lang sa bahay, ang daming struggles na naranasan, lalo na kailangan nating i-consider. Pero 'di ba yung mental health natin ay napaka-importante kasi paano tayo kakapag-focus sa pag-aral natin kung yung mental health natin ay hindi maayos, 'di ba? So yun,
Yun yung una naming ginawang program. Tapos, meron kaming mga, yun nga, nakapilang program dito na if ever na mag face-to-face or pwede nang gawin, ay, yun, pwede na namin siyang simulan. Ito yung Handcrafts with Love, NYC Got Talent, para syempre medyo maano naman, DIY Field and Experience Notebook kapag nag-travel na kayo or nag-research kayo kung ano yung mga experiences nyo doon, pwede nyong ilagay. Infographic and poster making for NSI. So, NYC Virtual Fair, I Volunteer because I Care. Preservation and Conservation Program, No Single-Use Plastic for Week, Inter-year online kamustahan na nasasagawa na namin ngayon. Eco Quiz B, Plant a Tree, Get Oxygen for Free, Mangroves on the Move, Tree Huggers Trend Campaign, NY Warrior, a Mental Health Webinar. Yun yung mga naka-formulate namin na sana'y masagawa na namin bago matapos tong year na to. At shoutout nga po pala sa ating mga manonood sa Facebook. Ayon po kay Sir Adrian Rosales, meron po siyang ipinapatanong sa inyo. Ano daw po ang nakikita mo na may aambag ng larangan iyong tinatahak sa mga sumusunod pang henerasyon? So, bale, di ba, kita yung naasahan na, di ba may kasabihan na pag kabataan daw yung pag-asa ng bayan. Siguro dapat unang-una dapat tayong maging responsableng mamamayan. Tapos dapat maging role model tayo sa iba kasi di ba paano tayo gagayahin ng ibang tao kung hindi tayo magandang example ganon. Siguro ay pag sa yung simpleng pagtapon ng tama, isang napakalaking contribution at isang napakalaking tulong na sa ating environment. Kasi, syempre, mapapansin mo dito minsan may mga bata na simpleng balat ng candy, hindi pa matapon sa tamang basurahan. Di, siguro, mas magandang, bata pa lang, ay mamold na tayo or mamold natin yung ibang tao para maging hanggang matuturo nila yan sa sunod na henerasyon, parang sabihin natin na hindi pwede yung ganyan. Okay lang na, siguro pag plastic, ibulsa mo na lang, tapos itapon mo sa tamang lagayan, ganon. Tapos, sumama tayo sa mga advocacy yan na, kuyari, sa tree planting project, mga ganon. Tapos, kahit walang nakakita, yung bagang kapag napunta tayo sa mga, di ba pag nagaliguan ng dagat, ganyan, di ba, hindi na iiwasan yung may dala tayong kalat. Kung punta tayo sa mga ganong lugar, syempre, mag-responsable ka, dapat hindi mo naiwan yung kalat na dinala mo doon. Dapat, kahit wala nakakita, kunin mo yung mga kalat na nakikita mo, ganon, parang mga simpleng bagay na napakalaking tulong sa environment. Yun. Tama po. So, magbabalik po tayo makalipas ang ilang patalastas. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Ayan, tayo po'y nagbabalik sa ating programang Heart to Heart Talk. Miss Carrie, what does it takes to be an effective leader po ba? Para sa akin, dapat kasi kapag effective leader ka, marunong kang makipag-socialize sa ibang tao. Tapos, dapat napaka-flexible mo pagdating sa pakikisama kasi syempre hindi mo sila kilala. Dapat alam mo kung paano mag-a-adjust kasi kapag hindi mo kasi alam kung paano sila unang apakisamahan. Dapat ay yun nga sinabi ko, flexible. Dapat na-consider mo din yung kanilang tawag doon kapag kasi paano ba kunyari yung first time mo silang makilala, dapat ay nakilala mo yung kanilang kung paano sila kumilos, kung paano mo sila unang a-approach. Kasi, yun nga, baka kasi magkaroon ng misunderstanding. Tapos, dapat malawak yung pangunawa mo. Kasi, mayroon mga nadating sa point na may mga reasons, ganyan, na dapat talaga napakalawak ng pag-intindi mo sa kanila. Tapos, yung mahabang pasensya sa point na na-challenge ka talaga. Kasi kapag effective leader kasi hindi ko masyado kasi unang beses ko lang kasi na mag-president na yung literal na sa pang-department, parang na-challenge pa ako. Although sabihin mo na magaling kang makisama, madating talaga sa point na ma-challenge talaga yung mismong ugali mo, yung parang, oh my God, kaya ko ba to? Mga ganon, madating ka sa point na ganon. Pero dapat ay kayanin mo kasi parang kahit sabihin na ang taas na expectation nila sa'yo kasi president ka, dapat ay hindi ka magpa-apekto, tapos gawin mo yung best mo at ipakita mo sa kanila na deserve mo yun, yung ganon. Tapos, kailangan mo din maging magandang role model sa kanila para gayahin kanila, yun. Paano nyo po nagagawa maging role model? Ano po yung mga ginagawa nyo, yung mga Di naman, wala naman kasing perfectong, alam naman nating lahat yan. Pero, siguro ay, yun nga, yung sinabi ko na, kahit nagkakaroon na ng problema, dapat ay mahaba yung pasensya mo. Dapat ay, hindi mo napakita sa kanila na parang nanghihina ka na, kahit talagang feeling mo hindi mo na kaya. Tapos, siguro sa part na, yung pakikisama mo na lang sa kanila, nakikita nila na deserve mo naman yan kahit papano, ganun. Basta yung pakikisama mo, napaka-importante talaga kapag leader ka, yung pakikisama mo at saka yung pasensya mo sa kanila, at saka yung pag-unawa mo sa kanila, yun. So, ayan nga po. Dito naman po tayo sa usapang mental health. Kayo po ba ay nakakaranas ng ganitong experience? Oo, sobra. Kasi, syempre, hindi natin maiiwasan bilang estudyante. Meron pa naman tayong mga problemang napagdaanan. Hindi lang yon kasi hindi lang naman sa school tayo nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon tayo ng problema sa pamilya, tas sa ibang bagay, ganon. Siguro ay sa part na usapang mental health, dapat matatag tayo sa buhay, ganon. Dapat ay marunong tayong mag-handle ng problema. Pagdating sa mga ganyang bagay, dapat alam mo yun, dapat marunong kang mag-manage
ng mga bagay-bagay. Kasi kapag nagpa-apekto ka dun sa mga problema na yun, maraming maapektuhan, hindi lang yung pag-aaral mo, hindi lang yung sa pamilya mo, pati yung sarili mo, ikaw lang mahihirapan. Kaya siguro ay, kayanin mo lang yung mga pagsubok na nararanasan mo kung ano man yan. Yan. #laban lang. Since sasabi niyo po na isa kayong anak, kapatid, at leader, at saka isa pang, ang tawag dito, volunteer ng The Hurt Movement, paano niyo po yun napapagsabay-sabay? Hindi ko rin alam. So, joke lang. Ganito. Siguro sa part na yung sa pag-manage siguro. Kasi sa ngayon ay hindi naman tayo, di ba, naka face-to-face. Parang kaya namang i-handle yung pag-aaral, sabay yung sa pag-volunteer, sa pagiging president. Feeling ko naman ay kapag marunong ka namang mag-manage ng time mo, hindi ka magkakaram or mahihirapan sa ibang bagay. Kasi yun yung napaka-importante bilang estudyante na marunong ka mag-manage. Para hindi ka, example na lang sa activities, di ba? Kapag tayo ay hindi marunong mag-manage ng time sa mga activities, Diyos ko na dating sa point na nagkakraming tayo, pero nararanasan ko din yun kasi minsan ay hindi naman maiwasan yun, wala namang perfectong estudyante. Yun. So, ano po yung message mo sa mga estudyanteng katulad mo din ang pinipursue? Yung mga gustong mag-pursue nung katulad nung advocacy mo po. Mag-take kayo ng environmental science. Kasi napaka-challenging niya, at the same time, mag-e-enjoy ka talaga. Pero nung first year ako, parang syempre nakabahan ako kasi yun nga nung nabanggit ko dun sa iba kong kaklase na at saka dun sa iba kong ka-department kasi may online kumustahan kami kahapon. Nabanggit ko sa kanila na ayoko talaga ng math. Kala ko kasi kapag environmental science ay walang math. Dun ako nagkamali. May math pala dun. Tapos 3 taon pa siya, parang yun nga general math, trigo, calculus, mga ganun, tapos algebra, mga ganun. Nung unay parang ako yung natatakot kasi nga ayoko ng math, tas kala ko puro science lang. Pero alam mo yun, yung pag nandun ka na sa point na nag-aaral ka na, tas magkakatulungan kayo magkakaklase, ang sarap sa feeling, tas sama-sama kayo na nag-laboratory, ganun. Ang saya mag-environmental science, lalo na kapag, hindi kasi pag sinabi na, gusto ko mag-environmental science kasi gusto kong tumulong sa environment. Hindi lang ganun, hindi lang dun nakafocus yun. Kasi doon mo mai-encounter, mapapag-aralan mo yung napakaliliit na molecules na meron pa lang. Kunyari, may mga particles na hindi natin nakikita, tapos nandyan pala sila kahit hindi natin nakikita. Parang ma-encounter mo yung mga microscope, mga ganon, mga laboratory apparatus. Ang saya niya, kasi hindi rin siya yung bagang kurso na nasa room ka lang. Kailangan mo pumunta at lumabas ng classroom para makita mo pa kung ano yung kailangan pang i-explore na, alam mo yun, ang saya. Masaya siya, yun. Challenging. Sobra. At share ko din lamang po na since sabi po ni Ma'am Charisma Claire na dapat din ay lumabas ka ng room at hindi porket environmental science ka, puro kalikasan din lamang ang inyong pinag-uusapan. Dun din po sa aming course na communication na ang laging iniisip ng mga tao ay kapag communication student ka, ay tungkol lang parati sa media, lagi kang nasa TV, reporter ka. Hindi po ganun ang aming course. Pwede din po ang aming pong tagline ay, we act, we influence, and we experience. At, gagawin po namin at syempre, para po kami makapag-act, makapag-influence, at makapag-experience, dapat din po kaming lumabas para makaranas kami ng iba't ibang bagay. Tulad na lamang po ng pagsali sa mga organization. Andito po ang The Hurt Movement na talaga namang i-enhance ang inyong mga skills. So, ayun po. Since nabanggit mo, Miss Hannah, na ikaw isang communication student, sa tingin mo, paano ka makakapag-contribute sa environment kahit isang communication student? Yun. So, sabi po nila, ang fourth daw ng communication student ay ang kanilang mga boses. So, gagamitin ko po ang aking boses sa pagkukwento at pag-share ng mga plataforma na makakatulong sa mga kabataan na pahalagahan ng ating kalikasan.
Pwede ka ba magbigay ng isang example na plataforma mong nabanggit? Ang parati ko pong iniisip ay laging makatulong. Gusto ko pong makatulong sa pamamagitan ng isang pag-create ng isang program na makakatulong sa ating mga farmers. Since ang ating organization ay nakafocus din sa environment, sa society, at sa mga kabataan at sa ating inaang kalikasan, ang gagawin ko pong platform or project ay gagamitin ko po ay ang effective na market sa ngayon ay kunwari may mga nagtitinda ng mga gulay. Gagamitin ko po ang social media para ma-promote ang kanilang mga products. So, yun po. Ikaw po. So, gaya na nabanggit ko kanina, kailangan natin na, kahit sa simpleng paraan kasi makakatulong tayo sa environment. So, yung pag-push siguro ng mga coastal cleanups, mangrove planting, tree planting, yun kasi napakasimple lang pero napakalaking tulong, hindi lang ngayon, kundi sa mga masunod pang henerasyon. Kasi 'di ba, paano mo liligtas yung environment kung hindi ka pa magsimula ngayon? Kasi 'di ba, yun parang kung kaya naman ngayon, Ba't hindi ngayon? Ba't hindi pa ngayon, 'di ba? Ba't kailangan pa ipagpabukas 'yon? 'Yon. So, pinapatanong po ng ating chairperson na si Kiel Confessor na what's the biggest lesson you've learned in entering environmental science program? Wow. Dati kasi ay hindi ako wala akong pakialam sa environment. I mean, hindi naman yung literal na wala akong pakialam. Parang, alam mo yun, parang okay, nung nangyayaring ganyan, ganun. Pero hindi ako masyado conscious na yung isang bagay pala pwede maka-apekto dun sa, hindi lang ngayon, sa mga masunod pa. Yun parang, ang natutunan ko ay, sa napakaliit na bagay, maaaring mabago or maaaring maka-apekto sa environment. Gaya nung pagputo ng puno. Parang ang simple lang sa ibang tao niya, ay, nagaputo lang ako ng puno. Ano naman, parang ganun. Tapos, di aware yung iba na, kada putol mo ng puno, napakalaking impact, lalo na kapag nagabahan, nagabagyo, ganun. Parang, mayroong mga tao na hindi sila aware do sa ginagawa nila. Na kailangan natin silang i-inform na, yun nga, yung mga simpleng bagay na iniisip nila, napakalaking impact ang nangyayari sa environment. Hindi lang sa environment, kundi yung mga naninirahan doon, gaya ng animals. Siyempre, tayo, nararanasan natin yan, di ba? Merong mga part dito sa ating lugar na, di ba, nagaputol sila ng puno. Tapos, mapapansin natin kapag nagabagyo, sobrang laki ng baha. Tapos, nasisi natin na yung, ang lakas ng bagyo, ganyan-ganyan. Di tayo aware na, kasalanan din pala natin yun. Yun. So, ayun. Magkakaroon po muna tayo ng patalastas at pagkatlipas ng mga ilang minuto ay magbabalik muli tayo. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Bida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Bida Vaccination! Muli tayong nagbabalik sa ating programang Heart to Heart Talk. May nagpapatanong nga po pala, Miss Claire, ayon po kay Sir Adrian Rosales. May mga kabataan daw na nakapagtapos gaya ng kurso mo. Pero nang magkaroon ng oportunidad sa ibayong dagat, ikaw ba? Sumagi din ba sa isip mo o mananatili ka sa advokasya para sa iyong bayan? Gandang tanong. Para sa akin po ay oo naman kasi kami yung second batch ng environmental science dito sa Marinduque. So, yung first batch parang konti lang yung population nila. Parang kami yung masunod na magpalaganap baga kung sa ng environmental science dito sa Marinduque. Para sa akin ay, oo, dito muna. Kasi, di ba, ang daming, dito sa probinsya natin, ang daming issues, ang daming pangyayari na, alam mo yun, hindi nila nabibigyan ng pansin, ganun. Siguro ay, para masabi ko din na pinanindigan ko tong kurso na to, mag-focus ako dito kung nasan ako ngayon. Ang daming issues dito na dapat bigyan ng pansin. At mas maganda siguro kung yung issue na yun ay pangunahan naming mga environmental science, lalo na kapag tungkol sa environment. Kasi diba, mapapansin natin, kahit itong probinsya natin ay di ganun kalaki, ay ang daming nararanasang tungkol sa environment. Gaya ng, yun pa lang sa dati na, sa ilog, yun. Alam mo yun, parang nakakalungkot na hindi namin naranasan or hindi namin nakita kung gaano kaganda yung ilog dati. Kasi 1999 ako pinanganak, nangyari yung 1996. Parang hindi na namin na tuklasan or hindi na namin nakita kung gaano kaganda yung ilog na kwento na lang ng mga lolo at lola namin na, alam mo yun, ang ganda ng mga ilog. Ang ganda ng ilog dati kasi napapagkunan ng maraming isda, mga ganon. Tapos naliliguan. Ngayon napaka-limited na lang yung mga ilog na naliliguan dito kasi naapektuhan na nung nangyari nung 1996. Yun. So, oo. Dito muna ako sa dito muna ako Mag-stay. Gastay. Bilang estudyante naman po, paano ka makakatulong sa ating environment? So, sinimulan ko na siya nung sumali pa lang ako sa The Heart. Kasi si Mr. Chairperson ay kaibigan ko, na klase ko din. So, na-encourage niya ako na sumali doon sa organization na yon. Tapos, mag-volunteer na mga gawain doon. Tapos, parang feeling ko naman ay, alam mo yun, na nakaka-proud isipin na
member ka ng organization na yon na nakakatulong ka sa environment at hindi lang sa environment, pati sa mga bata kasi, di ba, merong ginawa yung The Hurt nung last November ng yung sa ang tawag dun yung nangyari sa Benavista, yun. Hapag-kaalaman? Yun, hapag-kaalaman. Nakakatuwa kasi nakakatulong tayo sa mga bata, nagiging good example tayo sa kanila na gawin nyo ito, sumali kayo sa mga ganyan kasi hindi ka lang matututo, hindi ka lang mag-enjoy, kundi parang ma-appreciate mo yung environment at the same time nakakapag-socialize ka. Yun. Tapos yung pagiging president din, hindi ko masasabi na na-achieve ko na yung parang mismong goal ko kasi yun nga, limited yung paggalaw-galaw natin ngayon. Pero wish ko na sana mag face-to-face na tapos kahit papano makapag-propose or makapag-gawa tayo ng mga programs na, kunyari, yung coastal cleanup, tree planting project, tree mangrove planting, mga ganun, para naman kahit papano makatulong naman talaga tayo sa environment. Yun. So, paano mo naman po ma-encourage ang mga kabataan na sumali at mag-volunteer tungkol sa mga program about sa environment? Ayon po yan kay Sir Kierl Confessor. Pinapatanong po. So, yun nga, nasabi ko kanina na masaya. Hindi ka lang kasi natututo. Parang to the point na nag-enjoy ka, tapos ang dami mo nagiging friends. Alam mo yun, parang hindi man nalilimit yung nalalabas mo yung mga kakayahan mo at the same time marami kang natututunan. Tapos wag kayong mahiyang mag-approach, wag kayong mahiyang sumali sa mga ganyang organization, lalo na The Heart Movement. Wag kayong mahiya kasi tumatanggap sila ng mga volunteer. Tumatanggap kami ng volunteer. Marami kayong matututunan doon. Tapos hindi lang sa environment, kundi sa leadership, sa socialization. Marami kayong matututunan. So, bakit hindi nyo i-try, di ba? Wala namang mawawala sa atin. Tapos, huwag kayong matakot na pakita yung kakayahan ninyo. Kasi, anong magagawa ng pag tinago mo yun, di ba? Hindi mo naman kasi, pagdating kasi sa mga kakayahan, syempre, paano mo masasabi na nakaka-proud kung hindi mo naman siya pakita, di ba? Parang pag puro kahihiyan kasi yung pinairal. Gaya ngayon, nandito ako sa harapan ninyo para magsalita. In-invite ako ni Mr. Kierl Confessor. Parang, nung muna kasi nakakaba talaga, feeling ko, hindi ko kaya. Pero pag pinairal ko kasi yung kahihiyan na yun, wala ko dito sa harapan nyo. So, ayun, huwag kayong mahihiyan na mag-approach, huwag kayong magsumali kasi ang isang tao, magiging malaking contribution na yan sa environment. Yun. Tama po yan. At saka dito din nyo po madidiscover na meron pala kayong ganong tinatagong skills. At meron pa pong follow-up question si Mr. Confessor. As an environmental science student and as an advocate, what projects or programs do you think is the best suitable for the province in relation to environmental concerns? Ikaw talaga. Siguro, feeling ko is, meron kasing mga dito, mga dagat na hindi rin nabibigyan ng pansin. Hindi ko maano kung saan yung parting, hindi ko nasabihin yung parte na yun. Pero, yun sa coastal cleanup siguro. Tapos, yun sa ilog kasi ay, siguro mga researches sa freshwater, yun. Tapos, sa pagpuputol ng puno. Kasi, kahit sabihin natin na maliit itong probinsya, hindi naman natin nakikita kung anong nangyayari sa buong probinsya na yon. So, that maging responsible tayong mamamayan na yung sa pag nagputol. Di ba meron tayong sinasabi na rule? Kapag nagputol ka daw ng isang puno, magtanim ka ng 3. Ganon. Siguro that magkaroon tayo ng mga projects na yon or kaya parang mga advocacies na matutulong sa atin para maisagawa yung mga bagay na yon.
So, ayun. Since malapit na po ang eleksyon, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na mag-propose ng isang project sa mga tumatakbong politicians, ay ano po ito? Tungkol po sa environment. Siguro unang-una ay sa waste disposal. Kahit marami na din kasi. Alam kong meron ng mga yung sa kada barangay, yung sa pag-segregate ng mga basura, ganyan. Hindi pa rin naiiwasan yung, lalo na pag sa ibang lugar na, yun nga, nagatapon ng basura. Dapat ay may proper waste disposal, unang-una yan. Tapos yung sa mga tree planting, yan. Kapag tree planting kasi, hindi pag sinabing, ay, nakapagtanim na kami, okay na yun, ganon. Hindi ganon. At tandaan nyo na kapag nagtanim kayo, responsibilidad nyo pa din yung paglaki nun. I mean, dapat, hindi man basta pa nakita nyo na, okay, nagtanim kami, okay na yun, ganon. Hindi ganon po, ha? Tinuro ng teacher namin na, sabi niya, hindi basta kapag nakapagtanim kayo, okay na yun. Dapat i-monitor nyo yun kung nabuhay ba sila. Kasi kung nabuhay sila, di malaking tulong yun. Pero kung pag namatay, anong mangyari? Wala, nagtanim lang kayo, ganun. Dapat ay mamonitor ninyo kung mabubuhay ba yung mga tinanim nyo na yun. Kung hindi naman, ay dapat mapalitan. Kasi yun yung goal natin makatulong sa environment, parang makapagtanim ng puno. So, yun. Tapos kapag naman sa mga, siguro hingi tayo ng tulong kapag sa mga, yun nga, coastal cleanups. Tapos kapag sa mga advocacies din sa mga kabataan or seminars, ganyan, sa mga farmers, mga ganon, awareness na din sa kanila. Kasi syempre, natural resources yan. Pinagkukunan natin yan ng mga pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi naman pwedeng, wag mong gamitin yan, wag mong kunan yan, doon nakasalala yung pang-araw-araw natin. Kaya siguro maging responsible na lang tayo sa paggamit or pag-consume ng natural resources na yun. Yun po. Okay. Ayon naman po kay Sir Adrian Rosales, paano mo mai-encourage ang mga kabataan na makisangkot sa pagpapahalaga sa kalikasan ngayon? Ngayong ang kabataan ay mas nakapokus na sa new technologies na mas nakakaagaw ng kanilang atensyon. Pwede mo ba gamitin ang teknolohiya para maturuan na pahalagahan ng ating kalikasan? Oo naman po, kasi 'di ba, since nag-pandemic nga, wala tayong ibang platform na pwedeng gamitin para turuan sila or para ma-inform sila dun sa mga bagay na nangyayari ngayon sa kalikasan. So, gaya ng ginagawa nung nakaraan, yung nabanggit ko na webinar series, naging malaking tulong siya sa pag-inform at sa advocate ng pangangalaga ng kalikasan. So, yung nabanggit ni Sir Adrian, opo, makakatulong po ang technology sa pag-advocate ng pangangalaga sa kalikasan. Pwede tayong magawa ng mga webinar series, pwede tayong mag-post ng mga, naalala ko yung sa Noto Mining, yung nag-post sila ng mga posters, tapos yung mga petitions nila. So, kung yun yung pinaka-accessible na gamitin, so, bakit hindi, diba? Tapos, pwede din tayong ang bilis na kasi na ngayon, mga post lang na yan, yung ganyan. Or kaya sa Twitter, Instagram, mga ganyan. So, mas maganda kasi doon, hindi lang tayo yung nakakakita, mas madami. Pero syempre, yung paggamit ng technology, dapat maging, yung nasabi nila, na maging responsible din tayo sa paggamit niyan. Hindi kasi, pag sinabi mo na, ay, pwede kong i-post ito, pwede kong post yan, ganyan. Hindi, dapat, pag-isipan muna natin kung ano yung mga post natin sa social media. Kasi yung nabanggit ko kanina, hindi lang tayo yung nakakakita nun. Dapat facts lang, yun sabi nila. Huwag ka basta-basta click ng click, yon. At saka maidagdag ko lamang po na bago tayo mag-post, i-check muna kung fake news ba yun or mapapagkatiwala ang sources. Ayan po. Makalipas po ang ilang minuto pagkatapos ng patalastas ay magbabalik tayo. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang
bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Bida Vacunation. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Bida Vacunation. Ayan, nagbabalik po tayo sa ating programang Heart to Heart Talk. Miss Carrie, paano po nakakatulong ang pagsali sa mga organization sa coping isa itong coping mechanism tuwing nakakaranas ka ng anxiety, depression at pag-overthink? Kasi kapag may organization ka, syempre yun nga, nabanggit ko kanina na nakikipag-socialize ka. So, parang nami-minimize yung pag-iisip mo kapag syempre may nakakausap pa, di ba kapag tayo parang ang daming parang anday na tayong iniisip tapos parang sasabog na ganyan, gusto mo na may nakakausap tayo. So yung pag-volunteer mo sa mga ganyan, syempre marami kang nami-meet ng mga friends, ganyan. Tapos syempre makakausap mo sila. Parang nababawasan, di naman siya parang alam mo yun, mababawasan yung pag-iisip mo kasi nandiyan yung mga ka-volunteer mo sa organization na yun para damayan ka, ganon. Tapos kasi 'di ba meron silang mga nagginagawang projects. So magbo-volunteer ka doon, mas sasali ka doon, makikipag-socialize ka doon, tapos syempre ano na rin yung time mo, parang divert na yung pag-iisip mo doon sa pagsilbi mo sa kanila. 'Yun. Pag nag-service ka, kunyari, kapag yun nga sa pagkaalaman, kapag sumali ka doon, kapag sumama ka doon, parang yung time na pag-iisip mo na kung ano-ano, na doon ka, nag-serve sa mga bata, masaya ka, nai-enjoy mo yung ginagawa mo. So yun, nakakabawas siya ng mental health. Mental problems. And also, maidagdag ko din lamang po na madadivert po yung inyong attention tungkol dun sa mga tuwing nag-iisip kayo ng mga problema, madadivert mo yun sa mga pag-iisip ng mga kung ano ba yung mga program na pwede nating ilunsad tuwing nakakausap natin yung ating mga ka-volunteer. And also, ma-realize mo na hindi ka nag-iisa dahil meron kang mga kadamay na
pwede mong pagsabihan ng inyong mga problema. So, ayun. Miss Carrie, matanong ko lamang po, paano po naka-affect ang COVID or pandemic sa pakikipag-socialize mo sa ibang tao? Siyempre, gaya nga ni Mr. Chair, yan, kaklase ko siya, dati lagi ko siya kasama. Sobrang limited na lang yung time na makasama ko sila, lalo yung mga klase ko din, at saka yung mga kaibigan, yan. Kasi, yun nga, bawal nag-lockdown, bawal lumabas, tapos, social media na lang yung nag-communicate sa amin. Pero, alam mo yun, pag kaibigan mo kasi ay, yun, hindi malilimit yung pag-uusap ninyo kapag kahit hindi kayo nagkakita. Kahit matagal kayo hindi magkita or ano man, basta may communication kayo or nakakapag-usap kayo ay ayos na rin yun. Yun. Pero yun nga, hindi kayo nakakapagkasama-sama. Yun, struggle din kasi syempre, nasanay kayo nakasama yung mga klase mo or yung mga friends mo tapos biglang tagal na wala. Yun. Tama. Since meron naman po kayong mga online kumustahan, pwede nyo po silang kumustahin doon. Yes. At meron pong pinapatanong pa si Mr. Chairperson. In the next 5 years, saan mo nakikita ang ating organization na The Hurt Movement? Alam mo, Kerl, sobrang proud kami. Lalo na yung bumubuan ng The Hurt, proud kami sa inyo. Nakikita ko kami, syempre kasama, na worldwide na. Syempre, alam mo yun, kailan lang siya na, July 12 lang kami ng official officers. Tapos, sa ngayon, dami ng nakasalamuha, ang dami ng talks, ang dami ng speakers, ang dami ng natutunan. Nasa maikling panahon pa lang, in the next 5 years pa kaya. So, ayun, nakikita ko na siya na pangmalawakang, as in pang global na, yon. And also, naniniwala po ako na it takes time and consistency para maging successful ang isang organization. Miss Carrie, paano mo po ma-i-invite ang mga kabataan na sumali sa The Hurt? Yun nga sinabi ko kanina na masaya siya. Tapos marami kayong matututunan. So, bakit hindi, 'di ba? Wala namang masama, wala namang mangyayari sa inyo kung sumali kayo, 'di ba? Parang mag-enjoy na kayo, marami pa kayong matututunan. As in apply ka lang do sa form, tapos yun na, pipili ka kung anong department yung gusto mo. So, bakit hindi mo i-try? Yung mga nanonood ngayon na hindi pa nag-volunteer, mag-volunteer na kayo kasi masaya siya. Tapos marami kayong mga experiences, hindi lang kayo yung magtatandya sa manunood, ganyan. Marami kayong makakasalamuha, marami kayong ma-experience, so go na. So, yun. Meron po bang naitulong ang pag-volunteer sa inyong mental health? Pinapatanong po ito ulit ni Mr. Chairperson. Oo naman, kasi kilala ako niyan. Alam niya yung mga pinagdaanan ko, alam niya yung mga nagiging problema ko. So, alam niya naman na napakalaking tulong kasi, alam mo yun, hindi talaga, although nakikipag-socialize ako, hindi ako sanay na nakikita ng maraming tao. Parang, limit lang, kahit yung mga kaibigan ko, okay lang, tapos yung mga bagong kilala, ganyan. Pero yung sa ganito na, as in, panlahatan talaga, hindi talaga. Parang, natutunan ko din na, ganito, magsalita sa harap ninyo, parang ipakita kung ano yung kaya ko, tapos, nakikipag-socialize ako, so nababawasan yung mga iniisip ko, tapos nakakatulong din yun na mas mag-grow pa ako bilang student at bilang anak or sa lahat na ng bagay, nag-grow kasi kayo kapag, syempre marami kayo natutunan, kailangan mo yung i-apply. So, walang magagawa yung diyan ka lang sa inyo, parang, sige kung kaya mo ay bakit hindi? Tama. At ang amin pong organization ay mayroong iba't ibang department na talaga namang mahahasa ang inyong mga skills tulad ng creatives at recruitment and marketing department. Pinapatanong po ni Sir Kirl kung
pwede nyo daw pong ikwento ang inyong undergraduate thesis. Pasaway ka. So, yung amin pong undergrad thesis ay tungkol sa macrovertebrates. Tapos, bali po ang site namin ay sa Bagtingon, which is the streams. So, nakapokus po kami sa freshwater. Tapos, yun po, kagrupo ko po si Mr. Kerl Confessor, si John Lennon, at saka po si Mr. Gumabol. So, yun po. So, bakit ka daw po nag-focus sa freshwater ecosystem? So, nabanggit ko kanina habang nag-usap kami ni Miss Hannah dito na, yun nga, alam mo yun, nakaka-curious kasi 3% lang sa buong mundo yung freshwater. So, parang, mapapansin mo, napaka-untin siya, pero nakukonsume siya masyado, tapos na-abuse din siya. So, parang, ano yung mga, dun sa part na yun, parang, ang daming species pa rin na hindi na-discover yung iba, tapos, marami ding nabubuhay doon. Alam mo yun, parang nakaka-curious na na-abuse sila, tapos anday pa palang nakatira doon. Paano naapektuhan yung mga, kapag na-abuse natin sila, paano sila naapektuhan? Anong mga, yun nga sa mga technical terms na, yung mga patterns, behavior ng mga species na nandun. Nakaka-curious na, yung sa paggamit natin, paano ba sila naapektuhan nun? Yun. So, bilang pagtatapos po, ano po yung message mo sa mga estudyante na nagsastruggle sa kanilang mental health? Alam naman nating lahat na may kanya-kanya tayong problemang napagdaanan. At di naman mawawala iyon. Sabi nga nilang ay iba-ibang level lang ng problem yung meron tayo. Pero, kapag may pangarap kayo, wag niyong hayaang hadlangan yun nung mga problemang napagdaanan nyo ngayon. Kayanin nyo kasi, di ba, pag tinigil mo, dyan ka na lang, masta ka na lang dyan sa kung anong nandyan ka ngayon. Pag pinagpatuloy mo, so, di ba marami kang matutunan. Saka yung mga problemang yan lang yung magpatatag sa inyo. Magagamit nyo yan para mag-grow, magagamit nyo yan para lumaban pa, magagamit nyo yan para matuto. So, wag mong hayaan na mahadlangan ka yung mga problema na yan. Saka, alam ko na yun nga sinabi ko kanina, may iba-ibang level. Mas madali lang sabihin lang ng iba. Naku, ang dali lang sabihin sa'yo kasi hindi ka yung nandun. Oo, hindi nga niya ako nandun, pero pag pinairal mo yan, pag naging mahina ka, diyan ka na lang. Mapapatunayan, pag na-down kayo ng iba na, wala, diyan ka lang. Hanggang diyan ka na lang. So, pag pinairal mo yung hina mo, diyan ka na lang talaga. Wala ka lang parang pinatunayan mo lang sa sarili mo at pinatunayan mo sa kanila na hanggang dyan ka na lang talaga. So, push lamang. Yes. So, yun naisip ko nga dati, nung first year ako, parang, ang hirap, nandito pa rin ako, ganyan. Parang ang layo pa. Tapos ngayon, fourth year na kami. Mag-graduate na kami. Sana. Mag-graduate na kami. Parang, pag sa una lamang, mahirap, pero, pag nandun ka na, may napurso ka talaga. At saka kapag, gusto mo talagang makamit yung gusto mo, yun, yung pangarap mo, walang kakapigil sa'yo yan kahit ano pang hirap. So, yun, laban lamang. Yes. At ang aking pulot of the day po, Sir Kerl, ay #laban lang. At bago po tayo magpaalam, ay aking pong binabati ang ating mga manonood sa Facebook na shoutout po kay Laika Lianes Mampusti, kay Sir James Gerald Largo Ligason, kay Sir Adrian Rosales, kay Ma'am Lyrish Zoo, sana po tama ko pong nabigkas ang inyong pangalan. Kay Sir, sa aming napaka-supportive na chairperson na si Sir Kerl Confessor, at ang ating SK na si Sir J. Nerva Montenegro. Ikaw po, ma'am, baka po may nais kang batiin. Nabati ko po pala na papa, mama, at saka yung mga kapatid ko po na nanonood. Salamat sa suporta ninyo. Tapos sa mga tita ko din po na nasa Maynila, kahit nasa Maynila sila, pero nanonood pa rin sila. Saka doon sa mga friends ko dyan, yes. Yon, thank you. At shoutout din po sa mga nanonood sa ating page na The Heart Movement na sina De La Vega Micaela, Bran Skinard Baluyot, at si Leyor Pehe.
Sana po tama ko pong nabigkas ang inyong pangalan at belated happy birthday po kay Sir Nel Saporna. At binabati ko din po ang aking mga kaibigan dyan sa Santa Cruz. At kayo po ay aking iniimbitahan sa pagbubukas ng ilaw ng Christmas tree sa aming bayan ng Santa Cruz, mamayang 7:00 ng gabi. At dyan, nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po ako sa Marinduque News Network sa oportunidad pong ito at sa aming organisasyon na The Heart Movement at sa lahat ng mga nanunood sa Lucky 7. Muli, ako po si Hannabel R. Marquez na nag-iiwan ng katagang Kung sa Kapamilya, Liwanag, Ligaya, Light, Joy. Sa Ka-Hearties naman, hope and love, pag-asa at pag-ibig para sa tao, sa bayan at sa ating inang kalikasan. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Paalam! Ako si Hannabel Marquez. I am Shirley Season. A monument of hope and love for the people, society, and environment. Samahan kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Tutok na! Ang kwento ng puso ay magbubukas na.